pangako lamang daw si Pangulong Bongbong Marcos at gumagamit umano ng droga. Meron isang presidente na talagang pangako. Kung sinabi na gano'n, Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na gano'n. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Animals ka talaga, Digong. Animals ka talaga. Umay na kami. Yung mga bobong voters na nandito sa campaign rally ng Duterte senatorial slate sa PDP laban, entertain po. Entertain ang mga bobong voters na nandyan sa campaign rally ni Digong. Tuwang-tuwa sila. Kumirit na naman si Digong. Meron na naman tayong presidente na bangag. Pagkatapos, kinabukasan, babawi. Kahit patayin nyo ko ng 8,000 times, wala akong sinabing ganyan. Alam mo, Digong, kung pwede lang talaga namin gawin yung 8,000 times na sinasabi mo, ginawa na namin. Pero hindi naman kasi kami mamamatay tao. No? Yung patutulugin ka lang namin. Pero lahat kami, yung 8,000 times, gagawin namin yan. Pero pang patulog. Kasi hindi kami mamamatay tao. Itong mga bobong voters, mga panatiko ng politiko na nandito sa campaign rally na nito ni Digong, tuwang-tuwa, tawanan pa sila. Di ba? Kahit pa ulit-ulit na lang yung sinasabi. Di ba? Nung nagkaroon sila ng rally sa Davao, nasabi nila, may presidente tayong bangag, kinabukasan binawi. Laban bawi, ulit-ulit. Tapos, ayan na naman. May adiktos na naman. Tapos, binawi na naman. Tapos, sasabihin na naman, magaling ang mga Marcoses. Tapos, kinabukasan, bawi na naman. Tapos, ito na naman, Digong. Ito na naman ulit. Diyos ko, Marimar talaga naman. Umay na kami. Sa mga pinaggagawa mo, yan ba ang epekto ng fentanyl? O sadyang dumadaloy talaga sa dugo mo yung kasinungalingan mo? Sinungaling talaga itong si Digong. Naalala niyo ba yung sa jet ski niya? Yung sa jet ski niya, napakatapang. So, lahat ng mga Pilipino, napabilib. Napabilib ang mga Pilipino sa katapangan ng matanda na ito. Sasakay sa jet ski. Nung nanalo, binawi. Joke lang. Ngayon, dito naman sa campaign, rally nila, sinasapay. Nagyabang na naman ang matanda. Patayin na lang daw yung mga senators. Pasabugin na lang daw yung Senado. Tuwang-tuwa naman itong mga bobong voters kasi nai-entertain sila no? Tuwang-tuwa. Ano ang sabi ni Bato? Joke lang daw. Parang di na kayo nasanay. So, kailan pa tayo maniniwala? Kailan ba magsasabi na totoo itong matanda na ito? Kailan niya ba siseryosohin lahat ng mga sinasabi niya? Lahat na lang joke? Lahat joke lang yung mga pinagsasabi niya? Yung mga build niya? Joke rin? Wala nga akong nakita di ba? 2 lang ang nalaman ko na natapos. For the record. 2 lang. Doon sa more than 100 project na build niya, 2 lang. Imagine in 6 years. Puro kayabangan. Di ba? 6 months sinasabi niya sa droga. May nangyari ba? Wala. Tapos eto na naman, hihirit na naman ang matanda. At yun namang mga didilis. Tuwang-tuwa naman, tuwang-tuwa. Tawanan pa. Alam nyo, dapat nga hindi natin sisihin dito si Digong no? Dapat dito ang sinisisi natin itong mga bobong voters na ito. Yes, totoo po yun. Tayo mga Pilipino, ang nagpapahamak sa atin yung kapwa nating Pilipino. Bakit tayo nandito ngayon sa magulong
politika, bakit tayo ngayon nandito sa magulong sitwasyon, napakagulo ng Pilipinas. Andun yung puro kasinungalingan. Nauso na po yung kasinungalingan sa mga politiko ngayon dahil kay Digong. Tapos sinundan pa ng mga anak. Sinundan pa ng mga vloggers nila, ng mga lawyers nila. At kasinungalingan pa rin ng mga content creator nila, ng mga followers nila, puro na lang kasinungalingan. Andun yung magbardagulan, magbastusan, mag-accuse, magbintang, pagbantaan ng buhay, magmura. Yan ang nakikita natin sa social media. Kaya natin dapat isisi to kay Digong. Dapat isisi natin ito sa mga bobong voters na ito dito sa mga panatiko ng politiko. Kasi kung wala naman mga bobong voters, walang mananalong mga nagpapanggap, mga sinungaling, mga mamamatay tao na politiko. 'Di ba? Walang mananalong matatakaw ng mga buhayang politiko kung walang mga bobong voters, kung walang mga panatiko ng mga politiko. Sakit nila sa ulo. Kasi pati tayo nadadamay. Pati tayo nadadamay, tayo mga nag-iisip ng matino para sa bansa, tayong mga hindi tinatablan ng entertainment. Tayong mga hindi uubra sa atin yung mga pa-entertain na yan ng mga politiko, yung paka-chinelas nila, yung pagkain-kain nila sa karinderya, yung simple manamit, yung makikikamay sa akin ng politiko, tapos iboboto ko, hindi siguro. Kagaya na lang itong mga kandidato ng mga digong, ng mga Duterte as senators. Sino? Philip Salvador, Willie Rebillame, Kibuloy. Sino pa ba? Meron pa. Nakalimutan ko na tuloy yung mga niya. Si Bato. Si Bongo. May alam ba sa batas? Si Bato, meron bang natapos na batas yan? Wala. Wala naman na nagawang batas yan, di ba? Si Bongo, meron ba? Paano makakagawa ng batas si Bongo? Lakwatsera, parang si Inday Lustay. Laging wala sa Senado, laging wala sa hearing, nandoon sa kalsada, nandoon sa sa tumbong ni Digong. Nakabuntot ang chihuahua. Diba? Boboto tayo ng mga ganitong tao. Hindi marunong gumawa ng batas, hindi marunong mag-amend ng batas. Ang gusto tumulong. Gusto niyo palang tumulong, sana nagbarangay tanod kayo, barangay kapitan, nagkagawad kayo, nagtanod kayo, nagmayor kayo. Sasampak, bigla kang aarangkada ng senator. Kaya nga tinatawag silang pinabili ng suka. Hindi man lang dumaan as konsehal. Tapos gusto mo gagawa ka ng batas. Pinagmamalaki pa ni Philip, no? Hindi po ako engineer, hindi ako doktor, hindi ako ano pa yung sinasabi niya. At kung ano pa, siya daw ay artista. Pinagmalaki pa talaga. Anong gagawin niya? Ang tanong, kagaya na lang ng mga ginawa, yung pagkakamali ng mga bobong voters natin. Si Robin binoto, si Bato binoto, si Bongo binoto. So ano po ang ginawa sa Senado? Wala. Yung si Robin nagmukbang, si Bato na boy puncher, si Bongo na laging wala sa Senado. May mga ginawa ba silang batas? Wala. Umepal, nagpa-grandstanding. Si Tulfo, sorry po sa mga Tulfonatics. Wala ring alam naman si Tulfo sa sa batas. Tapos susundan pa nung kapatid na si Erwin at saka ni Ben. Ang mga Tulfo, pwede na sila doon sa pagtulong. Huwag nyo na po gawing mga senators kasi wala silang alam sa batas talaga. Ako wala rin naman ako sa batas. Nakakaintindi lang tayo. Pero sila kasi gagawa sila ng batas, mag-a-amend sila ng batas. Ang mga Tulfo sa pagtulong na lang po, hayaan na lang natin sila sa pagtulong. Huwag nyo nang isampa sa senator. Kaya sabihin mo pang PBBM yan, ewan ko ba sa mga Pilipino, no? Hindi na natuto.